Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang karugtong ng Aralin 1 at ito ay tungkol muli sa audience, layunin at konteksto. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood! Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang karugtong lamang ng Aralin 1. Ang audience, layunin at konteksto, ang kanilang epekto sa personal at interpersonal na komunikasyon. Ayon sa linguistang si Delheims, magiging mabisa lamang ang komunikasyon kung isa sa alang-alang ang mga salik na nakapaligid dito. Una ang audience, ikalawa ay layunin, ikatlo ay konteksto. Ibalikan natin kapag sinabing audience, ito ay tumutukoy sa kung sino ang kausap. Kapag naman sinabi nating layunin, ito naman ay tumutukoy sa nais nating makamit. At para naman sa konteksto, ito po ay pinagsama, isang setting at scene at key. Kumbaga, kapag sinabi nating konteksto, ito po ay tumutukoy kung saang lugar at anong tono ang gagamitin natin sa isang komunikasyon. Ulitin natin, kapag sinabing audience, ito po ay tumutukoy sa kung sino ang kausap. Kapag naman sinabing layunin, ito ay tumutukoy sa kung ano ang nais na makamit. At kapag sinabing konteksto, ito ay pinagsamang lugar at tono. Saang lugar at anong tono ang gagamitin? Bago natin ipagpatuloy ang ating talakayan, magkumustahan muna tayo. Isang malaking ngiti kapag lubos mong nauunawaan ang paksa. Bahagyang ngiti kapag bahagya mo lamang na nauunawaan ang ating talakayan. At malungkot naman kapag hindi mo nauunawaan. Sa bahaging ito, iisa-isahin natin ang salik na dapat isaalang-alang ayon kay Delheims. Una ay ang audience o kapag bumase tayo sa speaking, ito po ay yung titik P, participants. Ang participants sa speaking model ay tumutukoy sa mga taong kasangkot sa komunikasyon at ang kanilang relasyon sa isa't isa. Tandaan na kapag sinabing audience o participant sa speaking model, sila yung taong involved sa komunikasyon. Bukod sa kailangan nating kilalanin kung sino-sino sila, kailangan din nating alamin kung ano ang relasyon nila sa isa't isa. Katulad na lamang ng halimbawa sa naunang video, o sa naunang bahagi ng ating talakayan, nag-iiba ang wika at tono depende sa kung sino ang kausap. Halimbawa, sa unang larawan ipinakita na ang magkausap ay isang estudyante at guro. Sa isang larawan naman ay ang magkakausap ay mga magkakaibigan. Kung kaya't sa larawan na ang guro at ang estudyante ang nag-uusap, mas formal ang usapan. Gumagamit din ng mga salitang po at opo. Pero kapag ang kaibigan mo na lamang ang iyong kausap, kaswal na lamang ang pakikipag-usap. Isinasaalang-alang natin ang ating kausap upang pumili ng paraan kung paano siya kakausapin. Kung ang kausap ay bata o matanda, profesional o kaibigan, formal o informal ang relasyon. Sige nga po, subukan natin. Ano ba ang paraan ng pakikipag-usap mo kapag bata ang kausap mo? Ano naman ang paraan kapag matanda? Ano naman kaya ang tono kapag profesional ang kausap mo? At ano naman kaya ang tono kapag kaibigan mo ang kausap mo?
Maaari mong ilagay sa comment section ang iyong kasagutan. Ngayon naman ay dumako na tayo sa ikalawang salik na dapat nating isaalang-alang. Ito ay ang layunin o ends sa speaking model. Ang layunin o ends ay tumutukoy sa layunin o pakay ng pakikipagtalastasan. Dapat bigyan ng konsentrasyon ang layunin ng pakikipag-usap. Kung ito ay para magbigay ng impormasyon, makiusap, magpahayag ng damdamin o makipag-ugnayan. Halimbawa, kapag ang layunin ay magbigay ng impormasyon, dapat tama o totoo ang sasabihin mo. Dapat din na malinaw at straight to the point. Hindi mo na kailangang paligoy-ligoy na sabihin, straight to the point. Sumunod na halimbawa, kapag ang layunin mo ay makiusap, dapat kalmado at mahinahon ang tono. May mga pagkakataon na gumagamit pa tayo ng mga salitang please o nakikiusap. Tandaan na kapag malinaw ang layunin, mas madaling makapili ng angkop na salita, tono at paraan ng pagpapahayag upang maging epektibo ang komunikasyon. Kapag alam natin ang layunin o dahilan bakit tayo nakikipag-usap, mas madali sa ating i-identify kung ano yung mga salitang gagamitin natin. Gayon din sa kung paano natin sasabihin ang mga salita. Katulad nga ng halimbawa, kapag ikaw ay nakikiusap, gumagamit ka ng salitang please. At para naman sa tono, mahinahon at kalmado mong sinasabi. Bago tayo magpatuloy sa ikatlong salik na dapat isaalang-alang, magkumustahan muli tayo. Malaking ngiti kapag lubos mong naunawaan ang paksa, bahagyang ngiti kung bahagya mo lamang itong nauunawaan, at malungkot naman kapag hindi mo nauunawaan. Sa bahaging ito, dako na tayo sa ikatlong salik na dapat nating isaalang-alang. Ito ay ang konteksto. Kapag sinabi nating konteksto, ito ay pinagsamang setting at keys mula sa speaking model. Ang konteksto ay sumasaklaw sa dalawang bahagi ng speaking. Ang setting o lugar at oras ng komunikasyon at ang keys na tumutukoy naman sa tono at sitwasyon ng usapan. Ito ba ay formal o ito ba ay informal? Ang konteksto ang nagtatakda kung anong uri ng wika, tono at estilo ang angkop na gamitin. Halimbawa, iba ang pakikipag-usap sa loob ng silid-aralan sa guro kumpara sa mga kaibigan kahit na nasa loob lang din ng silid-aralan. Sang-ayon ba kayo sa halimbawa na iba raw ang paraan ng pagsasalita kapag ang guro ang kausap at iba rin ang paraan kapag kaklase o kaibigan lamang ang kausap? Sige nga po, ano ang inyong paliwanag ukol dito? Maaari mong ilagay ang iyong kasagutan sa comment section. Para mas madali nating maunawaan, narito muli ang isang halimbawa. Sa unang larawan, makikita natin na ang magkausap ay guro at estudyante. Sabi ng estudyante, "Ma'am, maaari po ba akong magtanong?" Ngayon, tignan natin yung ikalawang larawan. Sa ikalawang larawan, makikita natin na ang magkausap lamang ay magkaklase. Ito yung sinabi ng isang estudyante, "Uy, may tatanong ako." Sa halimbawang ito, ano ang napansin mo sa paraan ng pakikipag-usap at sa salitang ginamit? Maaari mong ilagay sa comment section ang iyong kasagutan. Bago tayo magpatuloy, muli magkumustahan muna tayo. Nauunawaan ba ang ating paksa o bahagya lamang? O walang natututuhan?
Ayon sa speaking model ni Himes, ang isang taong may tunay na kakayahang komunikatibo ay hindi lamang marunong sa gramatika, marunong din siyang magbasa ng sitwasyon, sino ang kausap, ano ang layunin at saan nagaganap ang usapan. Kapag naisaalang-alang ang tatlong ito, nagiging mas malinaw, mas angkop at mas mabisa ang komunikasyon. Ito yung tinalakay natin sa unang bahagi ng Aralin 1 na para kay Del Himes, hindi sapat na tama lang ang salita. Dapat alam mo rin kung paano ito sasabihin o ano yung tono na gagamitin mo. Ikalawa, kailan mo ito gagamitin? At ikatlo, saang lugar mo ito gagamitin? May natutuhan ba sa Aralin 1? Kung mayroon, sige nga po pakilagay sa comment section. Para sukatin kung talaga bang mayroong kayong natutuhan, narito ang ilang mga activity. Sitwasyon, si Gio ay isang grade 11 na estudyante. Nakakita siya ng post sa Facebook tungkol sa isang paligsahan na nangangailangan ng video. Nais niyang anyayahan ang kanyang guro na maging mentor. Ipinadala niya ang sumusunod na mensahe. Sir, pwede ikaw na lang ang mentor ko sa contest? May video kaming need isubmit eh. Salamat po. Batay sa speaking model, suriin ang mensahe ni Gio. Na isaalang-alang ba niya ang kanyang audience o participants, purpose or ends, at context o setting at tone. Kung ikaw si Gio, paano mo isusulat ang mensahe ng mas angkop? Ipaliwanag sa 3 hanggang 5 pangungusap. Para sa gawaing ito, inaasahan ko na mayroon kayong magiging 2 sagot. Ang una ay ang bagong mensahe na dapat angkop na sa audience, purpose at context. Ang ikalawa naman ay ang paliwanag kung bakit iyon ang dapat na maging mensahe ni Gio sa kanyang guro. At dapat ito ay maipaliwanag mo sa loob ng 3 hanggang 5 pangungusap. Narito ang pamantayan sa pagmamarka, gawin mo itong gabay sa iyong kasagutan. Para mas pagtibayin ang iyong kaalaman at natutuhan sa unang paksa, narito ang karagdagang gawain. Narito ang panuto, pumili ng isang sitwasyon mula sa 3 opsyon sa ibaba. Batay sa iyong piniling sitwasyon, isulat ang isang maikling mensahe, pasalita o pasulat na angkop sa audience, purpose at context nito. Gamitin ang speaking model na Del Himes bilang gabay sa iyong pagsusuri bago ka sumulat ng mensahe. Isulat ang iyong sagot sa isang buong papel. Narito ang mga sitwasyon. Sa unang sitwasyon, ang sulat sa guro. Nalaman mong may pagkakamali sa iyong marka sa huling pagsusulit. Nais mong makausap ang iyong guro, si Ginang de la Cruz, para linawin ang bagay na ito. Ang iyong gawain ay sumulat ng maikling mensahe, email o kaya naman ay tala para humingi ng appointment sa kanya. Para sa ikalawang sitwasyon, ang group chat ng klase. Nagtagumpay ang inyong klase sa pinakabagong group project at nais mong ipahayag ang pasasalamat sa inyong mga kaklase at guro sa loob ng inyong class group chat. Sumulat ng mensahe na angkop sa naturang konteksto. At para sa ikatlong sitwasyon, ang pakikipag-usap sa magulang. Para naman sa ikatlong sitwasyon, nais mong humingi ng pahintulot sa iyong magulang na makasali sa isang school field trip na magaganap sa susunod na buwan. Alam mong abala ang iyong magulang, kaya kailangan mong mag-isip ng angkop na paraan, oras at wika ng pakikipag-usap. Para mas maging madali ang iyong pagsulat, narito ang ilang gabay sa pagsulat. Hakbang 1, suriin ang sitwasyon gamit ang speaking. Sino ang iyong kausap? Ano ang layunin mo at ano ang konteksto? Ikalawang hakbang, isulat ang iyong mensahe. Tiyaking angkop ang wika, tono at paraan ng pagpapahayag sa iyong audience at konteksto. Hakbang 3, suriin ang iyong mensahe. Nabuo ba ang mensahe ng may respeto, kalinawan at may malinaw na layunin?
Para sukatin kung talaga bang mayroon kayong natutuhan sa unang aralin, panuto, kumuha ng papel at sa iyong sariling mga salita, ipaliwanag kung bakit mahalaga ang audience, layunin at konteksto sa mabisang komunikasyon. Narito ang pamantayan, gawin mo itong gabay sa paggawa ng iyong kasagutan. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, ako si Binibining Menya. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam! Paalala, ang wikang Filipino ay mapagpalaya, atin natin itong gamitin, mahalin at mas paunlarin.